Usapan natin ngayon, ito po, no? Si Arnold Clavio nagpapakalat ng chismis na si BP Sara daw po ay magre-resign. Tindi, no? Talagang hindi hindi na po nila madaan sa totoong balita. Chismis na lang po ang panghabol nila. Teka muna, kahawig ko si Lorna Capuna. Okay, pasensya na po kayo kung medyo ginabi tayo kasi bumiyahe po ako papunta rito sa kuta na to. Nalilito na ako kung saan ako nagkukuta talaga eh. Yan, kasi bukas may birada na naman kaya inagahan ko na ngayon para makapag-broadcast tayo. Okay, pasensya na kayo kung ilang araw, ilang gabi na ako kaya talagang nagsikap ako na mag-vlogs kahit papano ngayong gabi. Okay, pag-uusapan din po natin ito pong mga sinabi ni Abante na dapat daw po magpaliwanag ang mga senador dito po sa 24 billion leadership fund. Antindi, no? mga senador na po ngayon ang pinagpapaliwanag. Sa isang banda naman po, etong si Chua, namamaalam na, baka huli na raw to na pag-uusap natin sa kanya pong sa kanila pong press conference kasi alam nyo naman yung ginagawa po nila katulong po tong mga media, no, yung hindi po nila kinakaya sa loob ng impeachment court, yung hindi po nila kaya yung yung anong tawag dito, yung mga depensa, mga abogado ng depensa, hindi po nila kinakaya sa impeachment court, bumabawi po sila sa press conference na ang kaharap lang po nila ay yung kanilang mga kakamping media. Ayan, kaya yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel. Oy, si ano nga pala, si Ombudsman din, pinupuna po yung inutil na DPWH. Ayan, at yung katanungan sa isa pa pong gusto nilang palabasin na makukulong na daw po si BP Sara. Totoo kayang makukulong si BP Sara? Okay. Pag-usapan na po natin. Ito po, unahin na natin to si Igan. Alam nyo, antindi, no? Hindi ko po akalain na talagang harap-harapan na po. Yung chismis nila, nasagot na po to ni BP Sara, di ba? Hindi po siya magre-resign dahil yung pong boto sa kanya ng 32 million, tatraydorin niya po yung boto ng 32 million kung siya po ay magre-resign. Pangit ng buhok ko, hindi ako nag-gel eh. Ayan, ganito na lang. Medyo madilim lang ng konti pero okay na po yan. Kaysa naman kamukha ko si Lorna Capunan. Tapos ito po, direkta na, no? Wala na pong hiyaya. Nawala na po. Alam mo, Arnold Clavio, kung ako po, isa lang vlogger. Semi-media lang dahil kinuha lang po kami ng sa radio program ng SMNI. Pero ikaw talagang yan yung buhay mo, di ba? Media man ka. Alam mo, Arnold Clavio, yan na talaga yung training ninyo na hindi kayo, lalo na status mo, hindi ka dapat nagchichismis. Kunwari, dinadaan niya sa mga pa-ehem-ehem, yung mga ugong-ugong, yung mga bubwit. Alam niyo po, kung gagamitin mo yung style ni Deo Macalma na may mga bubwit siya, makatotohanan naman sana, Arnold Clavio. O ito po baka sabihin nyo, ako po ay nanlilin lang. Ito po ang
post ni Arnold Clavio. Dito po sa Instagram niya na ako si Igan. Eto, akala ko ang parinig niya lang, no? Na in general, akala ko hindi niya tutukuyin. Ito kasi yung malaking post niya. Iba pa yung paliwanag na maliit. Sabi niya rito, ang pagbibitiw ba sa pwesto ng isang opisyal ng gobyerno sa gitna ng kanyang paglilitis ay maituturing na tusong hakbang para maiwasan niya ang anumang pananagutan at parusa, kabilang na ang pagbawal na makahawak ng anumang government position habang buhay. Akala ko nagpaparinig lang si Arnold Clavio. Sabi ko hindi niya tutukuyin na si Vice President yung pinariringgan niya. Pero pag binasa niyo po yung kanyang paliwanag, ito po, mga kabulalo, malakas ang ugong na nais ni Vice President Sara Duterte na makipagpulong closed door kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para pag-usapan ang umano'y pagbibitiw niya sa pwesto at payagan siyang makatakbo sa 2028 presidential election. Alam po ninyo, ito, yung mga troll po ng mga walang pangalan, kinakalat na po itong issue na to na nagre-request daw po si BP Sara ng closed door meeting kay BBM. Kinakalat na po yan ng mga walang pangalan na troll. Kaya hindi ko po binabalita to. Kahapon ko pa nakikita to yung closed door meeting. Nanghingi po ng closed door meeting si BP Sara kay BBM. Sabi ko, hindi ko papatulan yan dahil wala nga mga pangalan, yung mga alias-alias lang. Pero nung si Arnold Clavio na po yung nagbabalita, ibang usapan na po to. Ito po ay panlilin lang na. Nakakahiya ka, Arnold Clavio. Naturingan ka, isa sa pinakasikat. Siguro kung nabubuhay pa si Mike Enriquez. Kung nabubuhay pa si Mike Enriquez tsaka si Mel Chanco. Buhay pa ba si Mel Chanco? Masisita ka Hindi ka na nahihiya. Okay. Ang katumbas na lang ng mga balita mo, yung mga troll na walang pangalan, Arnold Clavio. Meron nabasa ko na yan, yung sinasabi niya na closed door meeting. Ibig sabihin si Arnold Clavio bahagi na lang ng mga troll, no? Na walang mga pangalan. Kaya para maging legit yung mga balita ng mga troll na walang pangalan, ito po yung mga binabalita na hindi naman po, ito po, chismis to. Pero abangan natin, baka ibalita na rin to ni Arnold Clavio. Nakita ko po sa mga troll po nila to, hindi kakampi natin Unreliable po to, chismis po to. Nakita ko po yan. Yan pong naghingi daw po ng closed door meeting si BP Sara. Tapos ngayon binabalita mo na, pinupost mo na, Arnold Clavio. Pareho na kayo ng mga trolls. Tuloy po natin. From the top, mga kabulalo, malakas ang ugong na nais ni Vice President Sara Duterte na makipagpulong. So ugong lang daw to, ugong. Closed door kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para pag-usapan ng umano'y pagbibitiw niya sa pwesto at payagan siyang makatakbo sa 2028 presidential election. Himayin natin bago tayo mabudol na naman. No joke. Kung totoo ang ugong, desperadong hakbang ito para sa kanyang kampo. Kakainin niya ang lahat ng binitawan niyang salita tungkol sa impeachment trial na una na niyang sinabi na hindi siya magbibitiw. Kung magre-resign naman siya bilang Vice President, hindi otomatiko na mawawalang parang bula ang pananagutan niya sa batas, kaugnay ng paglustay, umano ng halos kalahating bilyong piso ng confidential fund. Mayroon din siyang nakabinbing kaso sa Office of the Ombudsman kaugnay nito, pero maaari siyang tumakbo sa 2028 election hanggat walang pinal na desisyon. Okay, eto mamaya itutuloy natin.
Eto nakakahiya, Arnold Clavio. Chinichismis to nung mga ni Kapunan. Kung hindi ako nagkakamali, si Kapunan yung nagchismis nito, di ba? Na si Kapunan ba? Basta isa sa mga sa dami ng impormasyon. Okay, even Mike Abe spreading that. Oh, kita nyo, talagang ano po to. Hindi yata si Kapunan, basta meron po sa prosecution na nagpapaliwanag kunwari na kahit mag-resign si BP Sara, tuloy pa rin. Parang kung hindi ako basta isa dyan sa mga abogado ng prosecution. Kung hindi si Luis Tru, si Kapunan, na chinichismis po nila na kahit mag-resign si BP Sara, tuloy pa rin po yung kaso. Ngayon, eto malala. Nadagdagan na po. Nadagdagan na yung kwento. Pagdating dito kay Clavio, dinagdagan na po nila. Nanghihingi na ng closed door meeting si BP Sara kay BBM para siya ay mag-resign. Puta, ibang klase talaga. No? Alam po ni BP Sara kung gaano katuso si BBM. Siya nga po yung pinagbibintangan niya tapos hihingi siya ng closed door meeting. Isip-isip naman kayo sa paninira kay BP Sara. Ibig sabihin, nabasa ko po to sa isang walang pangalan troll. May pangalan pero hindi po tao. Hindi ko po pinansin to na nanghingi si BP Sara ng closed door meeting kay BBM. Pero dapat natin banatan na to dahil si Arnold Clavio na may pangalan na eh. At marami po naniniwala dito sa tukmol na to. Biruin mo, ang banat mo ugong. Tapos, babanatan mo si BP Sara dahil sa ugong. Yung mga taga Davao po, huwag kayong mag-alala. Nariyan po kami sa September 1 dahil po opening po na Kingdom. Kaya bago mag-September 1, ikot-ikot na ako riyan sa Davao. Abangan nyo lang. Malamang tumambay ako dyan sa harap ng City Hall. Kasi dati nag-live ako dyan eh. Maraming mga viewers natin na taga Davao na nagpunta sa atin eh. Habang naka-live, nagpapapicture. So abangan nyo lang po ako riyan sa Davao City. Ngayon, kasi Kingdom, yung opening po ng Kingdom, invited po kaming mga Birada Aguila Boys. Okay. So, pinagbibintangan na ni Igan, Arnold Clavio, si BP Sara, na nambubudol dahil po gumawa po sila ng kwento na kaya daw gustong mag-resign para makatakbo sa 2028. Utot nyo. Ang huling sinabi po ni BP Sara, hindi siya magre-resign dahil pagtataksil yan sa mga bumoto sa kanya. Bakit naman magre-resign? Wala pa naman. Gaano po yung ebidensya ninyo kay BP Sara? Sapat na ba sa tingin nyo yung ebidensya nyo kay BP Sara? Kung sapat na po yung napapakitang ebidensya, bakit po sila Chua, bakit po yung prosecution naghabol pa po ng press conference? Kaya malala talaga to eh. Dahil lang sa ugong. Okay. Ano pa yung mga sinabi niya rito? Mayroon din siya nakabimbing mga kaso sa Office of the Ombudsman kaugnay nito pero maaari siyang tumakbo sa 2028. Sa ngayong kaso, si BP ay impeach na ng mga mayorya ng kongresista pero nanatili pa lang itong akusasyon laban sa kanya. Tanging mga senador ang husga. Yan, medyo bumabawi siya pero wala na yan eh. Yung sinasabi mo na magre-resign si BP Sara, yan po ay maliwanag na fake news na dinaan mo sa chismis kunwari. Huwag pabudol, managot ang dapat managot. Putang
Managot ka ng dapat managot. Kailan mo pinagpanagot yung mga contractor. Okay. So, eto po, kung totoo ang ugang, may ganun pa siya no? Kaya lang hindi mo pwedeng gamitin yan, Arnold Clavio Dahil ikaw po ay media man at sikat kang media man. Kaya maraming naniniwala sa'yo, marami kang ililigaw. Pero iwan muna natin yan. May isa pa si Arnold Clavio na panlilito Ito po, kasi napag-usapan natin si La Chua. Pag-usapan na rin po natin tong yung hirit ni La Chua dito po sa mukhang maghigpit na po si Chis Escudero. Dahil ang hindi nila magawa, ito pong prosecution, hindi po nila magawa sa impeachment, ginagawa po nila outside ng impeachment trial yung mga paninira nila kay BP Sara. Katulad po nito, ginagamit po nila yung mga hindi bayarang media na katulad ni Arnold Clavio para po tuloy-tuloy yung paninira nila kay BP Sara. Alam niyo po, siyempre kung kayo makakarinig, di ba tayo, mga Duterte tayo, ang tagal na natin nakikipaglaban sa mga Duterte. Tapos maririnig natin, si BP Sara pala ay humihingi ng closed door meeting kay BBM. Hindi po ba sasama po yung loob natin? Sa totoo lang po. 'Di ba? Ang tagal-tagal natin silang pinaglalaban tapos makikipag-deal lang kay BBM. Hindi po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala na gagawin po ni BP Sara yan. Makikiusap siya na para makatakbo lang sa 2028, makikiusap siya, magre-resign na lang. Kalokohan po yan. Kung ngayong vice president siya pangalawa sa pinakamataas na pwesto ginagawa sa kanya yung ganyan. Kayang-kaya siyang kasuhan, kayang-kaya siyang impeach, kayang-kaya siyang pagsinungalingan. Paano pa pag-resign na siya as vice president? Hindi nyo ba naisip yun? Hindi po magre-resign yan. Okay. Pag-usapan natin tong sinasabi ni Chua. Baka ito na ang huling pag-uusap natin, sabi po ni Chua, sa posibilidad na higpitan ang public statements ng mga prosecution at defense kaugnay ng mga usaping dinidinig sa impeachment court. Tama po yan kasi natatandaan ko po, nagtataka nga ako bakit paglabas nila sa impeachment trial, may press conference sila at binabanatan nila si BP Sara. May press conference sila at binabanatan nila yung mga abogado sa kabila. Mali po yan Alam po nating mali yan. Subjudice po ang tawag dyan. Pero dahil alam nila na kakayanin nila si Chis Escudero dahil baliktarin. Alam nila na kakayanin nila si Chis Escudero dahil takot sa kulong. Alam nila na kakayanin nila dahil may kaso na pwedeng isampa sa kanya. Yan yung problema pag once na ikaw ay bumigay sa pananakot Okay. Ito pa ang sinabi ni Chua. Sana huwag naman kaming isensor dahil kung ganoon na mangyari, paano nang kababayan nating sumusubaybay dito? Takantaka ako sa inyo, Chua Bakit nyo kinakailangan na mag-press con kung nakikita naman po ng mga tao live po? Yun, para ipaalala ko lang, hindi po ang press conference lang ang live. Live din po yung mismong trial. At mas matagal po ang live ng trial. At dyan po dapat nagaganap kung ano po yung gusto nyong ipakita, dapat sa trial po. Nagtataka ko bakit mas concern kayo na isensor kayo. Talagang dapat kayong isensor kasi iba yung sinasabi nyo pag nasa labas. Halimbawa, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Sinabi ni Kapunan sa trial, habang nagta-trial na si BP Sara is scammer.
O ano po ang ginawa ng presiding officer na si Chis Escudero? Pinabura po, pinatanggal yung salitang scammer. Nung lumabas na si Kapunan, sinabi niya uli na scammer. Oh. 'Di ba? Kung ano yung hindi nyo kayang sabihin sa impeachment, sinasabi nyo sa labas. Sinasabi nyo sa mga press conference, sinasabi nyo sa mga harap ng mga hindi bayarang media. Nakita nyo ba si Attorney Sison na nagsasalita sa media? Doon lang po siya nagsasalita sa harap. Wala po silang sinasabi tungkol sa mga kaso. Kayo, daldal kayo ng daldal, kaya takot kayo. Bakit? Sa impeachment court, wala kayong masabi halos, hindi nyo mapuntuhan. Pinatigil nga si Dilima dahil panay-palpak yung pinaggagawa Okay, kaya ito po, yung sinasabi niya baka ito na yung huling pag-uusap natin. Dapat lang. Kasi tuwing lalabas kayo parang, panalo na kami. Naku, kinain namin ng buhay. Lalo na si Redon, dapat mapagbawalan na si Redon na magsalita kung ano-ano sinasabi. Okay. Ikalawa pong pagsisinungaling o fake news nito ni... Actually, hindi siya fake news. Ito po ay panlilinlang ni Arnold Clavio. Walang paliwanag 'Di ba? Ito po. Kay sarap pakinggan ang magandang balita. Si Arnold Clavio na naman tayo kay sarap pakinggan ng magandang balita. Ayon sa Department of Finance, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.8%. Bakit po panlilinlang ito? Kasi kababalita lang po na bumagsak po ang GDP natin sa 2.3%. Noong last quarter 1, January, February, March, 2.8 lang po ang ating GDP. Mababa na po yun, 2.8. Tapos, nung second quarter, binalita natin to kanina, isa na po to sa pinakamababang GDP natin. 2.3. Okay. Ngayon, ito panlilin lang to Kasi bakit mo ibabalita, i-congratulate ni Arnold Clavio, sabi niya, ayon sa Department of Finance, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.8%. Bakit mo ibabalita yan samantalang ang totoong balita, bumagsak tayo ng 2.3%? 2.3% ang GDP natin ngayong second quarter. Saan nakuha ni Arnold Clavio yung 5.8%? Ito po ay average mula pa noong panahon ni Tatay Digong noong 2021. 2021, panahon ni Tatay Digong. 2022, panahon po ni Tatay Digong pa rin yung kalahati. Minana po ni PBBM. Ang minana niya po na GDP natin, 7.8% ang minana niya kay Tatay Digong. Mula po sa napakataas na pag-unlad na 7.8% ng GDP, bumagsak na po to. Ngayon po, ang latest sa GDP natin ay 2.3%. Saan galing yung 5.8% ni Arnold Clavio? Average po mula 2021. Mula po sa mataas, hinatak na po yan pababa ni BBM, yung GDP po natin, pababa. Yan ang balita po ngayon dahil gustong manlinlang nito ni Clavio, ibinabalita niya na tumaas daw tayo ng 5.8% tapos walang paliwanag. Huwag ka manlinlang. Ang 5.8% mula 2021 hanggang 2025.
Average po yan. Mataas at mababa. Pag in-average mo, 5.8%. Ang ibig sabihin, yung huling GDP rate nung panahon ni Tatay Digong, 7.8% pa tayo. Oh. Yan yung sinasabi natin na panlilin lang ni Arnold Clavio. Hindi nila binabalita gaano yung pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Maririnig nyo lang po yan sa mga vlogger. Hindi po sa mga vlogger nila, vlogger po ng mga Duterte. Talagang labanan po talaga to ng mga manlilin lang. Alam nyo, hindi pa ganyan kagarapal yan si Arnold Clavio nung binabanatan ko na yan eh. Na nahahalata na, oh. Sasabihin mo, tumaas tayo ng 5.8%, 2.3 tayo ngayon. Ang layo naman ng 5.8 sa 2.3. Magbalita kayo ng tama. Yung 5.8 po, average po yan mula 2021 hanggang 2025. Kasi na-average po nila every 5 years. So 2021 to 2025, average natin ay 5.8 dahil mataas po nung panahon ni Tatay Digong. Kaya tigil-tigilan mo, Arnold Clavio, yung panlilin lang. Chinichismis mo na magre-resign si BP Sara. Tapos ngayon, nililin lang mo yung mga tao. Totoo pong may figure na 5.8. Pero ang latest po natin ng GDP ay 2.3. Ibig sabihin, mula po nung umupo si BBM, pabagsak na po yung GDP natin. Bukod sa bumabagsak yung GDP natin, tumataas naman yung inflation rate natin. Ang bilis po ng pagtaas ng presyo. Oh. Kung wala po yung remittance ng mga OFW, wala na po tayo. Wala, pinakamababang foreign direct investment. Yan, kababalita lang po niyan. Pinakamababa po ngayon yung foreign direct investment. Ang konti po ng turista dito sa Pilipinas na pumapasok. Oh. Kaya po ang totoo na lang po, tapos wala na rin tayong gaanong export. Bagsak din po yung export natin. Kaya po sa totoo lang, kung wala pong OFW na hindi naman dapat, di ba hindi naman normal na ang aasahan mo OFW? Alam niyo, may yamang bansa, ang binibenta po nila sa ibang bansa, goods. Oh, kunwari US. Oh, 'di ba? Computer, China, laban sila ng US sa mga computer, sa mga ewan ko kung ano, technology. Pilipinas po ang inaasahan natin. Ini-export natin talagang lakas paggawa na OFW na Okay. Ito po, maganda po tong medyo puntuhan lang po natin to ng konti. Ganito na po yung mga sinasabi natin noon pa. Kung totoo magnanakaw si BP Sara, ito paulit-ulit ako dito. Nasaan yung mansion, di ba? Sa Forbes Park, nasaan yung luxury cars, collection ng luxury cars, nasaan yung mga jets, mga helicopter. Oh, ito. Mula naman po kay Kefichu. The impeachment is dud because mag 20 days na wala pa rin anything explosive. Yan yung pangako ni Redon, yan yung pangako nila Luistro at ng team, prosecution team. Ang yabang-yabang nila nung nagsimula to. Na matatag yung ebidensya namin, talagang
Kahit yung mga senador na mukhang pag nailabas namin yung ebidensya namin, wala pa po kayo na ilalabas. Wala pa pong pasabog. No revealing of billions in bank accounts. Kaya mapapahiya po yan pag nagkabukasan po at walang billion si BP Sara eh. Yan ha, bintang nila, may billion po si BP Sara ha, sa bank account ha. Pag wala po sila nakita niya, sasabihin na naman, naitago sa iba. No revealing of real estate properties at the Forbes or DASMA or US. No exposés of lavish collection of bags and watches and cars. O, di ba? Daig pa ni Kimbo si BP Sara. May collection ng luxury bags, watches, and cars. If they had this against Sara, don't you think they would have started the impeachment showing the Filipino people paano nilustay ni Sara Duterte yung pera niya sa luho? Which is what we've seen our congressmen do. Yan yung sinasabi natin. Yan po ang pinakamatinding ebidensya nang nagpayaman si BP Sara. Kung meron po siyang mga mansyon, luxury cars, collection, mga collection ng mga luxury bags, watches, maluho yung pamumuhay nila, wala eh. Yung mga congressman, nakikita natin, di ba? Isang congressman na anak ng isang senador, milyon ang isang gabing inuman. Mga anak ng kontraktor, nakikita po natin kung gaano po mabuhay sa ibang bansa. Yung nagpakasal na kung sino, grabe. Wala po tayong nakikitang karangyaan sa mga Duterte. Alam niyo po, meron akong galit na galit talaga eh. May pumuna po kay Tatay Digong. Birthday ni Tatay Digong. May lechon sa lamesa. Bakit daw may lechon sa lamesa si Tatay Digong? Sabi ko, grabe naman itong mga to. Porket may lechon eh. Galing ba sa nakaw yung lechon na yan? Ako nga, kaya kong bumili ng lechon eh. Presidente. Hindi naman po, ang mga Duterte po, hindi naman po sila mahirap na mga tao para hindi maka-afford ng lechon. Ako nga, nag-birthday ako, may lechon ako eh. De leche nga. Lechon de leche nga lang. Oh. Eto po, pwede bang, kasi pinakakalat, yan po mga pinakakalat nila, maaaresto daw si BP Sara. Sa tingin nyo ba maaaresto si BP Sara? Hindi po. Bailable po yan. Small time lang po yung kaso na yan. Death threat, pambarangay nga lang yan eh. Kasi daw anong tawag doon? Nagkakarenderya sila, kunwari, pautot lang daw yung karenderya nila. Alam niyo po sa mga probinsya, ganyan po ang mga kainan. Pag hanapin niyo po yung mga original na kainan, punta yung original na Lapas Batchoy sa loob ng Lapas Market. Oh. Akala, ano ba yun? Mayamang restaurant ba yun? Yung itsura po nung original na Lapas Batchoy, parang karinderya lang. Kaya takanta sila, peke daw yung mga Duterte kasi papakita raw na kumakain sa karinderya. Masyado kayong Manila-centered. Sa Maynila kasi, di ba, sa Kamaynilaan, alam mo kagad eh, itsura ng karinderya, at saka itsura ng mga mamahaling restaurant. Diyan na lang sa BGC, yung kinakainan ko, di ba? Ng mga karinderya dyan.
kumpara nyo sa kinakainan ko rin, ako rin, kumakain din ako rin. Pag dinalaw lang ako ng mga anak ko, tsaka lang ako nakakakain doon sa, putya, kada kain namin doon, 4,000, 6,000, anak ng pupa. Eh sa karinderya, pero sa probinsya, ibang usapan po. Halimbawa ako, Iloilo, punta ka, hinahanap namin, di ba? Yung original na pansit molo. Oh, punta naman kami doon sa molo. Parang karinderya pa rin yung nagtitinda ng original na pansit molo. Wala pong distinction. Basta sa probinsya. Hindi po bukang karinderya nagpapaawa effect. Hindi po ganun. Talagang ganun ang mga dinadayo sa mga probinsya. Punta na tayo rito kay Abante. Ito, kasalanan din to ni kasalanan po to ni Waling-Waling. Natatawa ako nung binabasa ko tong sinasabi ni Abante. Sabi po ni Abante, gusto niyo pong pagpaliwanagin yung mga senador sa 24 billion na leadership fund. Sabi ni Abante, ako naging vice chairman ng Committee on Appropriation pero wala kaming leadership fund na ganyan. Yan. Thus, a senator exercise prohibited control over the fund after the enactment of the budget? Tanong niya. Ay, yan. So, ang tanong po ni Abante, gusto niya pong pagpaliwanagin. Gusto niya pong akusahan itong mga palabasin na magnanakaw itong mga senador, yung 24, dahil po sa leadership fund na yan. Pinagmamalaki niya pa na siya nga wala assistant siya eh. Kaya, alam mo, Abante, nakita na namin yung mga mamahalin mong relo eh. Nakita rin namin yung mga mamahalin mong sasakyan. No? Kung sasabihin mo yan ay nagaling sa yung sa yung memberships, mga dahil pastor ka. Kasi dami ba ng KOJC o Iglesia ni Cristo yung membership ng ng simbahan nyo para magkaroon ka ng ganyang karangyang kamamahaling mga rilo-rilo at saka koleksyon ng mga mamahaling. Di ba si Abante ang isa sa mga binabanatan natin dahil nakitaan natin siya ng mga mamahaling mga relo? Oh. Tapos ngayon bumabanat siya sa mga senador dahil sa leadership. Alam nyo, napaka-ironic, no? Nagsimula po itong investigasyon ni Senator Marcoleta dito po sa mga flood control. Kasama na po yung mga congressman. In fact, hindi po nawala yung mga congressman. Pati po yung una nagsasalita si Lacson. Hindi po nila, ang tawag niya nga, contractor. Sa kanya nga galing yung salitang contractor di ba? Congressman na contractor pa. Oh, tapos ang mga pinaniniwalaan na utak ng flood control scam ay mga congressman na House Speaker at Appropriations Committee Chairman na si Saldico at saka si Martin Romualdez. Panay po congressman eh. Pati po yung mga paliwanag ni Lacson na nakikiparada, yung bawat congressman merong mga naka-assign dyan, tapos may nakikiparada pa, etc. etc. Panay congressman. Nakakatawa, ang inuusig niya yun, panay mga senador. Pati yung 24 billion na leadership fund. Ako, ang ideya ko po dyan, kasi sila yung mga di ba? Unlike, sila kasi yung mga judges. Pressure sa kanila yan, yung mga pagpapakita na may 24 billion kayo. Tingin ko, pressure po yan sa mga senador. Kung ikaw po ay, ang masama kasi dyan, kung meron kang
insertion. Iba-iba kasi tawag eh. Pag mga kalaban, insertion. Pag mga kakampi, ano na nga yung tawag nila, Raison Tiberos? Amendments, di ba? Parang walang kaso pag amendments, pero pag insertion, parang ano eh, no? Oh, may pandrugas kang ginawa eh. Pero ang totoo pong problema dyan, kung nangikback ka, pwede naman kasing nag-request ka ng proyekto pero wala ka namang kickback. Oh, di wala ka talagang kaso nun. Talagang naitulong mo. Kumbaga, kung nag-request ka ng isang highway, dahil totoo naman kailangan niyang highway na yan, wala ka namang hininging kickback. Oh. Kaya lang, eto nga yung very ironic. Bakit yung mga congressman pa ang naninita sa mga senador, samantalang sila talaga yung nasa sentro nung nung nakawan dyan sa flood control na yan, panay congressman eh. Oh, yung congressman na speaker, congressman na si Saldico, at yung mga congressman na contractor. Hindi ba? Sila yung nasa sentro nung pagnanakaw di umano dyan sa flood control na yan. Tapos sila pa ngayon yung nag-aakusa sa mga senador na actually ginagamit lang po tong mga bintang na alam niyo po, magtapatan tayo, no? Yung mape-pressure po niyan, yung mga totoong may kickback. Kasi, kung alam nila na alam pala ng mga to na may kickback pala ako, yari ako nito, baka makulong pa ako. Oh. Kaya, magiging compromising sila. Susunod sila sa gusto. Susunod sila sa ipinag-uutos. Kasi, pinaramdam na sa kanila, meron kayong leadership fund. Pag hindi kayo sumunod, yayariin namin kayo. Sino po yung mapapasunod? Yung mga magnanakaw. Pero yung mga walang ninakaw, puta, bakit ka matatakot sa banta na i-expose ka? Ilang taon na lang naman yan. Kaya lang napaka-ironic kasi ikaw yung pinagbibintangan Bene Abante na meron kang koleksyon. Na-picture yan, di ba? Picture natin na marami tayong nakitang picture. May koleksyon ka na. Tapos ikaw yung naninita na magpaliwanag yung mga senador. Kasi inaalaw ni Waling-Waling. Anong uri ng Senate President? Ngayon lang po ako nakakita ng Senate President na lahat po ng mga okay lang sa kanya na makulong yung mga senador, okay lang sa kanya na yung mga senador niya pagbintangan ng mga kung sinong congressman. Hindi niya alam yung yung trabaho niya bilang Senate President eh. Kaya lumalabas ngayon na mukhang mas magnanakaw pa yung mga senador kaysa sa mga congressman. Kasi hinahayaan ni Waling-Waling kahit na, di ba dapat pumapalag siya bilang Senate President? May nagpakape rin. Maraming salamat kay Marilyn Pepito na nagbigay po sa atin ng $2 watching from Ontario, Canada. Totoo. Si patulan natin uli si Boy Sira, isa lang. Pag against daw sa atin, ito. Pag kontra sa'yo, tingin mo chismis. Tingin mo ba totoo na magre-resign si BP Sara? Tangin. Kung totoo sa inyo na magre-resign si BP Sara, ano magagawa ko kung tawagin kong chismis yan? Alam niyo po, pag hindi totoo, chismis.
Eh kung iba definition nyo ng chismis, hindi ko kayo kayang sagutin kung may iba kayong definition ng chismis. Ako po, pag hindi totoo, chismis. Simple lang. Pasimplihin nyo lang yung mga bokabularyo nyo. Kung naniniwala ka hindi chismis yung kay Arnold Clavio, asan yung resignation ni BP Sara? Sabi, tignan natin. Putang. Hindi po ako naniniwala na magre-resign si BP Sara. Okay. Yan lang po ang ating topic. Teka lang, tignan ko lang.